Tinutukoy na ng Police Region Office 11 ang eksaktong kinaroroonan ni KOJC leader Apollo Kibuloy. Heartbeat daw ng tao ang nadidetect ng kanilang underground scanner. Ang nagsasabi na tao talaga yun na heartbeat. May underground kasi. Nasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apollo Kibuloy. Kinumpirma ito ni DILG Secretary Benher Abalos. At ito po ay nangyari matapos ang 2 linggo na araw-araw na paghahanap ng mga pulis po doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nako, isa sa gustong malaman ng mga tao ay kung ito-turn over natin siya sa Amerika. Yan ang ating aalamin. Mahigit 1 linggo nang hinahanap ng PNP sa compound sa Buhangin, Davao City ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Apollo Kibuloy. Ayon sa abogado ng KOJC, malalim na umano ang hukay ng mga pulis sa basement ng Jose Maria College Building. Nagpakita pa ito ng larawan ng ginawa umanong tunnel para hanapin ang bunker na kinaroroonan daw ni Kibuloy. May video rin sila ng umano'y drilling operations ng mga pulis. Bagamat hindi kinumpirma, sinabi ng PNP na legal ang kanilang mga hakbanga para mahanap si Kibuloy. Yung pagkahuli ang particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Kibuloy ay para pakitanong nyo lang sa SILG. Si SILG lang i-interview nyo dahil ang mga details nun ay hindi ko talaga alam. Siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao? I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. So, and may convoy na pinalabas sa KOJC. Ang pinikwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Basta namataan natin ng C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinaguide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So RD, ano po masasabi niyo kasi all the while, habang kayo ay busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi nyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan. At sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General, sa mga taga-KOJC? Well, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon at may mga pagbabanghayan siguro, hindi pagkakaintindihan at may mga engkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing at hindi tayo magkaaway ho. Hindi nyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa aking trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it our way. Linggo kayong nag-ikot. Saan kaya nagtago si Kibuloy? Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So, we do think. Yung mga ang mga details, I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay? So, ako'y nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa ibinigay niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay? Uulitin ko lang, sir. Kanina, sir, yung 1 p.m. na deployment ng napakaraming pulis, ano sana yung plano ng PNP? Yun na yun. Yan muna ang update.
whether he surrenders or not. Basta yun ang mga detalye natin. Sabihin ko na lang bukas. Okay? Sige. Marami mga boss namin. Papasalamat. Sige. Tuloy na muna tayo. Reaction niya, sir, na nahuli or na... Isa sa big relief. Nakakagaan ng loob. Makakatulog muna tayo. Bawi muna ako ng tulog. Alas 8 na. O, alas 7 na. Bawi muna para makabawi man ng mga 6 na oras na tulog. Yung PNP, sir, nandun pa rin? Kailan kaya sila? Nagde-demove na. Pinapauwi ko ng mga bata natin. Okay. Pwede niyo masabi, sir, kung ilang oras lang ang tulog niyo everyday? May mga times na sleepless nights? Average siguro mga 3. Alauna, alas 4. Kasi yun, hanggang alas 12 kasi critical eh. Alas 4, kwan din yan eh. Yun na naman ang takot ako na baka mapagsarahan kami ng gate eh. Kaya sinusupervise natin talaga yun. Hahanapin pa rin ba yung underground facilities? Sasabihin niya naman yan. Eventually sasabihin niya yan. Salamat. Bahagyaring nagka-tension sa compound matapos hindi pumayag ang KOJC members na buksan ng PNP ang Emerald Gate sa JMC. Walang mga armas, tinirahan ng bigas, mapang-abuso kayo siya ang pangyarihan. Ayon sa PNP, kailangan buksan ang nasabing gate upang madaling makapasok ang kanilang puwersa at para mas mapadali daw ang kanilang ginagawang paghanap kay KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy at pagsisilbi ng arrest warrant dito at mga akusado para sa mga kasong child abuse at human trafficking. Pero nag-aalala umano ang KOJC dahil wala raw scanner sa Emerald Gate. Saad ng isang miyembro. Gusto lang talaga ipapasok yung mga kontrabando na hindi dinadaan ng scanner dahil nahirapan sila. Dahil meron kaming na-check, nakuha, nahuli ng mga exclusive doon sa Gate 18. Ayon sa spokesperson ng PNP Region 11, May scanner or wala kami ipapasok na mga gamit to plant an evidence. Kung maipapasok naman kami ng mga gamit, it would be in aid sa ginagawa namin na pag-search kay Quiboloy. Kaya hindi lahat ng mga tactical and operations or strategies namin ay pwedeng ihayag sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at risk din yung operation. Ayaw din naman namin na ma-jeopardize. ayon sa Chief Legal Counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torreon, matapos mabuksan ang gate, inaresto umano ng mga pulis ang isang KOJC member at tinangka raw arestuhin ang isa nilang abogado. Nagpasok din daw ang mga pulis ng mga karton na agad dinala sa JMC basement kung saan wala silang access. Bantay sarado na rin ng PNP ang dalawang gate para maiwasang maulit ang pagbarikada at rally ng grupo sa kalsada. Puwersahan ding hinila ng PNP ang fire truck ng KOJC bilang ebidensya umano sa paggamit nila nito nung nakaraang rally at ang mga kapulisan ay nanindigan pa na heartbeat ng tao ang na-detect ng kanilang underground scanner. Yung operator naman yung device, ang nagsasabi na tao talaga yun na heartbeat. Hindi siya heartbeat ng daga o anumang hayop. Kasi pag gano'n, hindi pala effective yung mga previous nila na mga successful na retrieval and the rescue operations na nilamit yun naman siya. May underground kasi dahil dun sa na-detect ng art. Kaya naman talagang pursigido ang ginagawa ng PNP na paghanap sa sinasabing lungga umano ni Quiboloy at iba pang akusado. Dagdag ng Vice Presidente, dapat mabilis umano ang pagpapatupad ng arrest warrants ng PNP, lalo na at naaapektuhan ang imahe ng Davao City. Hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest. Magtataka ka, 9 days na hanggang ngayon hindi pa sila tapos. Get tuloy ng PNP Region 11. Yung sinasabi na bakit matagal, tignan nyo naman yung complexity ng KOJC compound. Huwag kalimutang i-like at share ang video. Maraming salamat at God bless.